ng mga mailap na baka. Sila ang pagkain ng leon na iyon. Ibig sabihin ng apoy na leon ay tiyak na nasa paligid. Mainit pa rin ang disyerto. At 1 linggo na akong nasa mundong ito. Matapos makalampas sa unang banta ng kamatayan. Sinimulan ko ang nakakasawa ngunit kapana-panabik na pamumuhay bilang mangangaso. Araw-araw kong ginagamit ang kasanayang spring breeze and rain. Hindi lamang lumaki ang aking lawak. Itong magkakasunod na araw ng pag-ulan. Ngayon ay ganap na akong maituturing na isang lawa. At dahil sa spring breeze and rain, ang ulan na dala nito, ay naglalaman ng saganang espiritual na lakas. Ang ilang halamang tubig na halos mamatay na, at maliliit na isda at hipon, ay muling nabuhay. Siyempre dagdag ganda lamang ang mga ito. Para sa akin, mas malaking pakinabang ang dala ng tukso ng espiritual na tubig. Araw-araw may mga hayop na pumupunta rito upang uminom. Sa mga nagdaang araw, nakakahuli na ako ng mahigit 20 mailap na hayop. Pinakamarami ay mga mailap na baka. Tungkol naman sa ilang maliliit na hayop, pinili kong hindi kumilos laban sa kanila. Sa gabing iyon, isang ganap na maitim na mabangis na hayop, ang tahimik na lumapit, nang ang mga paa nito ay tumapak sa putik malapit sa lawa. Agad ko itong napansin. Isa itong hina, ngunit malinaw na iba sa mga hina sa dati kong mundo. Dahil mayroon itong 2 ulo, at 2 pares ng pulang mata. Nakapansin-pansin sa dilim. Maingat na tumingin sa paligid ang dobleng ulong hina. Matapos matiyak na walang banta, lumapit ito sa akin, at yumuko upang uminom. Hindi ko pa rin ito maaaring palampasin. Kung malulunok ko ang dobleng ulong hina na ito, tiyak na magbibigay ang sistema ng malaking gantimpala na enerhiya. Isang biglaang tunog ang narinig. Ginamit ko ang water binding technique. Kung ihahambing sa karaniwang mababangis na hayop, mas sensitibo ang hina na ito. Sa sandaling lumabas ang lubid ng tubig mula sa lawa, agad umatras ang aso, ngunit matagal ko na itong inaasahan. Hindi sapat ang isang water binding para mapatay ang hina. Kaya sabay-sabay akong gumamit ng 5 water binding. Naiwasan ng hina ang unang lubid ng tubig. Ang iba pa, ay mahigpit na gumapos sa 4 na paa nito. Nanginginig sa takot ang hina habang pumapalag. Ngunit sa paghila ng buong lakas ng aking lawa, unti-unting nahila ang katawan ng hina papunta sa lawa. Nang papasok na sana ito sa lawa, naglabas ang mga pulang mata nito ng 2 pulang sinag papasok sa tubig. Kasabay ang isang malakas na pagsabog. Sumabog ang tubig at tumalsik ang lawa. Matapos silabas ng dobleng ulong aso ang pag-ataking iyon, tila nawalan ng lakas ang katawan nito. Madali ko siyang nahila papasok sa tubig. At ang pag-ataking iyon para sa akin, bukod sa pagtalsik ng tubig, ay wala namang malaking epekto. Ding binabati ang host sa pagkumpleto ng unang pagpatay sa halimaw. Napatay ang isang ordinaryong antas unang yugto na halimaw. Gantimpala 1,000 puntos ng enerhiya. May natukoy na espesyal na sangkap sa loob ng katawan ng host. Gusto mo bang ipino? Ako ay nalulubog pa rin. Sa saya ng gantimpalang 1,000 enerhiya. Nang biglang marinig kong may espesyal na sangkap sa